So, eto na mga ka-eksena. Gaya ng lagi ko sinasabi sa inyo, si Amy Marcos, mahina talaga utak niyan. Oo. Paano mo nasabi? Kasi dinadaan niya lagi sa ganitong pautot, yung gusto niyang ibanat, ibalik, komento sa taong bayan. Yung mga issue ba, 'di ba? Ganyan siya lagi para mas magmukha siyang bida, magmukha siyang mabuti, ewan, kineme-eme. Kumbaga lahat ng kaplastika nasa kanya. Mga ka-eksena, dito pinapalabas ni Amy Marcos nung nagkasakit si Pangulong Bongbong Marcos ay pinapabayaan daw ang kanyang kapatid o si PBBM. At pinapalabas niya na walang pakialam ang nasa paligid ng Pangulo o yung mga nakabantay sa kanya. At para sa akin sa sinabi niya dito, obviously, pinapatamaan niya rin dyan si FL. Siyempre, yun ang asawa di ba? Kung ako ang tatanungin, kung totoong may malasakit tong hayop na si Baba, wala. Bakit? Hindi ganyan ng kapatid mga ka-eksena. Kahit gaano pa kasama ang kapatid mo, hindi mo ilalagay yan sa alanganin o sa nakakayang sitwasyon kung may mali mang nagawa. Tama po ba? Mali. Correct me if I'm wrong. Ano ibig mo sabihin, Direk? Halimbawa, kung merong maling ginawa yung kapatid mo, pwede mo namang idaan yan at resolbahin ng kayo at sa loob ng bahay nyo. At kung halimbawa, nakapatay yung kapatid mo, di ba? Pwede mo naman siyang ipakulong at ipahuli, pero hindi mo na kailangan pang, alam niyo yun, pangalandakan pa, ipakalat pa na ganito. Gawin mo lang yung tama, di ba? Kasi hindi tunay na kapatid ang ganun Kasi kahit gano'n nga kasama ang kapatid mo, nandun pa rin yung pag-aalala mo at syempre yung maproteksyonan mo pa rin, di ba? Ngayon, ibabalik ko lang mga ka-eksena. Naaalala nyo pa ba to? Ito, alin direct? Ito. Kung paano nyo ngayon masasabi na may malasakit yung hayop na si Amy Marcos na yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito. Tanongin ko kayo, naalala nyo to? Ito to. Ay, mali. Balik tayo dito. Yan. Naalala nyo yan? Di ba? Anong ginawa ni Amy Marcos dito kay Pangulong Bongbong Marcos? Nilagay niya lang naman sa kahihiyan ang kanyang kapatid kahit wala naman siyang ipinapakitang ebidensya at wala naman talaga siyang maipakitang ebidensya. Boom! Dito pa lang mga ka-eksena, malalaman mo na kung talagang may malasakit siya sa kapatid niya, di ba? At kung talaga man mga ka-eksena nung panahon na yan, totoo ang sinasabi ni Amy Marcos at may malasakit siya sa kapatid niya, bakit niya hinayaan tumakbo? Di ba? Kupal ka, Amy Marcos. Ina mo. Di ba? Hindi, ito talaga ang isa sa muka ng masasamang ugali. Masamang ugali ng kapatid. Si Amy Marcos ang isang halimbawa. Tapos, nung nalaman mo at nabalitaan nagkaroon ng sakit si Pangulong Bongbong Marcos, imbis na dalawin mo, hindot ka, imbis na magsalita ka na lang ng normal na pag-aalala, ginawa mo, gumawa ka pa ng video. Ngayon, yun ba ang may malasakit, Amy Marcos? Yun ba? Kaya ka nabansag ang plastic ni Atty. Claire Boom! Di ba? Hindi kasi kung ako yun, hindi na ako para pa mag-video o magpa-post pa sa Facebook. Puntahan ko yung kapatid ko, 'di ba? Punta mo na lang. Huwag mo nang papabida ka pa sa Facebook. Anong hinahabol mo? Magmukha kang concern, magmukha kang mabait, magmukha kang tang inumin mo. Gilan mo ko. Migil ka. Tampalin kita, 'di ba? Pag nagkasakit, pinabayaan na kagad. Normal sa tao nagkakasakit. Correct. Diyos ko, kung pinabayaan niya, ewan ko talaga, mahina talaga utak nito ni Amy Marcos. Ito, balikan natin yung niya. Diyan. Saan ba yun? Yan. Pakinggan nyo mga ka-eksena Yung katarantaduhan niya rito.
May concern daw siya eh. Nakapal talaga ng mukha. Alam nyo, ibis na hindi tayo maging palamura, napapalamura tayo sa mga DD shit na to. Hayop kasi. Diba? Hindi pwedeng di tayo lalaban pabalik eh. Kaya bumabawi lang tayo eh. Diba? Oh. Ito. Oh. Ayan na nga ang sinasabi ko. Julul! Anong ayan na? Wala kang sinasabi. Ulun to. Diba? O yun o, tingnan nyo kung gaano ka-plastic yan. Gumawa pa ng ganyan, nag-effort pa ng may video, cinematic video, nag-effort pa ng nag-makeup ka pa niyan? Hindi na may tatago. Wala kang filter dito ngayon, oh. Hindi na may tatago. Di ba? Oh. Ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira. Ba't pare sila ng ilong ni Mangusin? Akin na nga yung utak mo. Magpa-vulcanize tayo. Di ba kung hindi lang nagpaano to, di ba? Kung hindi lang nagpa-drawing, charot. Kapare sila ng ilong ni Mangusin, ano? Kay Mangusin, maitim lang. O, ito. Talaga, wala kasing nag-aalaga sa kanya. O, fake news ka, Amy Marcos. Ang sakit, hindi mo yan mapipigilan, Amy Marcos. Pag dadating sa yan. At syempre, tulad tayong lahat naman, nung kabataan natin, kagaya ko, nung dalaga pa ako. Ito, hindi ako nagbibiro nung high school, college, kabataan ko yan, dalaga ako. Bukod sa ang lakas-lakas kong magsasayaw nun, talagang tumatambling-tambling pa ako, tas ang lakas ko din na mag-inom nung dalaga pa ako, tapos magyosi, ganyan, ang lakas ko talaga. Siyempre, merong balik yan na tulad nito. Tapos nung nag-abroad ako, buhat ako ng buhat na mabigat. Sabi ko, ang lakas ko naman eh. Malakas ako. O impact, o split disc, di ba? O impact dun sa matagal mong paninigarilyo, medyo mabilis kang hingalin. Yung mga ganon, hindi na ganon na pag sumasayaw ka ng 15 minutes diretsong puro hataw, hanggang ngayon, hanggang 5 minutes ka na lang. Di ba? Kasi magkaedad ka na, mga ganon. Kaya, hindi mo masasabing kasi kung pinapabayaan yung kapatid mo, hindi namatay na yan. 'Di ba? Mahina talaga utak nito ni Baba eh, 'di ba? Diyos ko. Alam mo ang bitter mo. 'Di ba? Sabagay, mahilig naman to si Amy ng KFC. Huwag ka maingit sa kapatid mo. Yung kapatid mo, happy wife, happy life. Ikaw, KFC. Boom! Diba? Fast food. Kumbaga, walang nagluluto para sa'yo. Wala kang pinagluluto. Kasi matanda ka na eh, di ba? Kesa fast food na lang, KFC, di ba? Finger licking good at KFC. Charot. Maid Moisel, maraming salamat. Oh. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Alam mo kung ako si Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi kasi ganun si Pangulong Bongbong Marcos na ipahiya to. Si Amy Marcos lang yung ganun. Kailan nyo narinig na mahiya si Pangulong Bongbong Marcos? Wala, di ba? Meron niyang biniro, yung Welcome to Hokkaido, yung pinapakalat na umalis si Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Doon ang asar si Pangulong Bongbong Marcos. Ito wala kang silbi, Amy Marcos talaga. Salot ka sa bansa, salot ka sa pamilya mo. Ayop talaga. Ang tindi na naging tama nito sa mga Duterte. Pamilya pinagpalit, 'di ba? Isa patiki din ni PBBM kung pinabayaan niya matagal nang siyang wala sa mundo. Boom! Sabi ni Angel Fernandez, nagpapatawa ka ba? Ay milusyon? Oh. Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako...
Maling-mali talaga tong... Oh. Maling-mali talaga tong sinasabi niya. Kanya-kanya kayong agenda dyan. Grabe talaga gumawa ng fake news talaga to si Amy Marcos. Oh. Hindi, sa bagay, hindi na tayo magtataka eh. Impeachment nga ni Sara, ginawan talaga nila ng paraan, di ba? Oh, ito pa kaya. Maging ano lang siya, maging relevant lang siya, gumawa siya ng eksenang ganito. Makakaya. O sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan, talikuran na niya lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. Panggulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At Sino, ikaw? Ikaw? Ikaw ang nagmamahal? Ha? Sure ka? Ano to? Kung ikaw ang nagmamahal, hindot ka. 'Di ba? Huwag mong gagawin ng mga Pilipino. Ha? Babali na. Ay, wait lang. Ha? Huwag mong gagawin. Ano to? Sige nga. kami ni Bongbong, Oh. alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, Yan ba? Yan ba ang totoong nagmamalasakit? Ikaw ba yung talagang nagsasabing may malasakit? 'Di ba? Ginawa mo nga sa kapatid mo yung ganyan kahit wala ka naman ipinakitang ebidensya. Wala kang pinakitang kahit ano, isang piraso, wala. Tapos eto ka ngayon, magmamagaling kang demonyo ka na magsasabing walang nagmamahal at nag-aalaga at nag-aasikaso kay Pangulong Bongbong Marcos. Who the F are you? Boom! Diba? Kapal ng pes. ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Piling presidente. Ganun ah. Sige. O eto, balikan natin. Eto naman ngayon. Siyempre, sasagot yung palasyo dyan. O eto, sagot. Okay, pasok mo. Sino ba to? Ay, hindi ba? Iba palang reporter to. O sige, tira. O. Sinisini Senadora Amy Marcos ang mga taong nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagkakasakit. Ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Ayan na nga ang Ang payo pa ng senadora sa ipinost niyang video, talikuran na ng Pangulo ang lahat ng nakapaligid sa kanya sa palasyo na anyay mga panggulo lamang. Inanunsyo ng Malacanang na na-ospital si Pangulong Marcos itong Miyerkules dahil sa diverticulitis o pamamaga ng bahagi ng large intestine. Tugon naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kay Senadora Amy, huwag gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Hindi rin daw dapat maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo. Aray ko. Hinahanap ko yung video mismo na sinabi ng Attorney Claire yan. Hindi ko makita eh. Aray ko, Amy. Huwag daw gawing komedyante o payaso ang pagbibigay ng payo. Actually, Attorney Claire, hindi naman payo yung sinasabi niya eh. Oo. Matatawag lang, drama yun, drama. Acting. Acting talaga. Dagdag pa ni Castro, totoong puso at pagkalinga ang kailangan ng taong may karamdaman. At huwag daw magpaka-plastic sa mata ng nakararami. Kung ako si Amy Marcos, ang sakit niyan, para akong dito, binarilan na tinapat sa puso. Boom! Patay ka agad. Kasi tinan mo, huwag magpaka-plastic sa mata ng nakakarami. Which is totoo naman yung ginawa niyang yan, oh. 'Di ba?
Ang plastic mo dyan, Aime. Ang plastic mo. Sa totoong buhay. Kayo mga ka-eksena, kung anong masasabi nyo, kung kayo ang tatanungin, ano ang gusto nyo sabihin kay Amy Marcos? Sabihin nyo lang dyan, yung nasa damdamin nyo. Kung halimbawa kaharap mo si Amy Marcos, yung sinabi niya na yon, ano masasabi mo sa kanya? Comment nyo dyan, dali. At para mabasa ng iba nating mga subscriber, mga ka-eksena na nanonood, dali, comment nyo. Yan. Habang kino-comment nyo, tuloy natin. Ito pa ang balita tungkol, wait lang saan na yun? Yan. Ito. Sa bilyonaryo naman tayo pumunta. Balita din nila yan. Para tayo na may make news. Unahin ang kalusugan at maging mapanuri sa mga nakapaligid sa palasyo. Yan ang payo ni Senator Amy Marcos sa kapatid na si PBBM na kamakailan lamang ay isinugod sa ospital. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ian Maghanot. 3 araw matapos i-anunsyo ng Malacanang na isinugod sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City si PBBM dahil umano sa sakit na diverticulitis, pinayuhan naman ngayon ng ate ng Pangulo na si Senator Amy Marcos si PBBM na bigyang prioridad ang kanyang kalusugan. Sa isang social media post, sinabi ni Senator Amy na tinamaan ang kalusugan ng Pangulo ngayong wala umanong nag-aalaga sa kanya ng maayos. Tila nagpasiring din ang senadora ng payuhan niya ang Pangulo na talikuran na ang mga anyay nakapaligid sa kanya. Di yung hina ng utak talaga, no? Tatalikuran. Tatalikuran ni Pangulong Bongbong Marcos yung nakapaligid sa kanya. Sino papalit? Sinong ikaw? Boom! Ina mo. Diba, Ma'am Jessie Jen, no? Kadiri, no? Niya sa loob ng palasyo. Hindi binanggit ni Amy kung sino ang mga taong kanyang tinutukoy. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Akin na nga yung utak mo, magfa-vulcanize tayo. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya ang payo ng senadora sa Pangulo, Pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo, panggulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. nagpasaring din siya sa Hindi mga ka-eksena, na ano talaga ako nun pag ini-imagine ko, nagawa ka ng video, in-upload mo sa Facebook page o Facebook page mo personal na FB mo. 'Di ba? Pinagkakitaan pa no. Pinagkakitaan sa views, pinagkakitaan sa, 'di ba? Sa social media yung kapatid para magmukha siyang concern. Grabe. Hindi pangit, no? Na-stress siya sa'yo, Amy, kaya nagkasakit. Malamang, yung ginawa niyang pagsasabi doon sa Iglesia ni Cristo Rally, yung nila, stress doon yung Pangulo kasi masakit sa, sa damdamin yun. Biruin mo, kapatid mo pa yung sumira sa'yo, sa buong bansa, sa buong mundo. 'Di ba? Para yung kapatid mo gaganon, para sa personal na interest pampolitika nitong hayop na baba na to. 'Di ba? Hindi ko talaga matanggap mga ka-eksena na nag-effort pa siyang gumawa ng video ng ganyan para lang sabihin concern siya, at bukod sa may concern, mga ka-eksena, meron pang tira doon sa palasyo, 'di ba? Inuna niya pa talaga yung pampolitika, hindi niya talaga maiwan, no? Boom! Imbis na usaping pampamilya, ang ginawa niya, may halo pa rin politika. Hayop. Hayop, di ba? Sus ko. Kaya talagang dapat kang tawaging payaso, komedyante, talagang basura, urukan, made in China. Di ba? sa mga taong anya ay feeling presidente. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Ayon sa palasyo, hindi dapat ginagawang biro ang kalusugan ng Pangulo.
Hindi rin daw dapat nagiging komedyante si Senator Amy sa pagbibigay ng kanyang advice. Ang kailangan daw ng isang taong may pinagdaraan ng karamdaman ay totoong puso at pagkalinga. Dagdag ng palasyo, huwag umanong maging plastic sa mata ng marami. Para sa Agenda Weekend, Ian Maghanoy, Billionaire News Channel. Okay, so yan mga kaiksena, no? Pero syempre, yung Pangulo po natin ay mabuti na ang pakiramdam, okay na po, kaya huwag kayong mag-alala. He's feeling better, much more than this. And did it my way. Charot.